Dito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Viral ngayon, sanggol na namatayan ang ina at kinakailangan ng gatas ni respondehan. Responde ng anak na may kapansanan na kumakayod pa para sa kanyang ina, ating inayudahan. Dati, madaling araw pa lang, nagtitinda na ako. At sa ating e-responder, mga kabataan na tumutulong sa komunidad sa pamagitan ng feeding programs at iba pang aktibidad. Makikilala na. Isang sanggol ang inilapit sa programa dahil po sa kaawa-awa nitong kalagayan. Dahil ang kanyang ina, umanaw na sa murang edad at ang paslit, wala na mapagkukunan ng gatas. Narito at inyo pong tutukan ang ating naging responde sa sanggol. Dalawang buwang gulang pa lamang. Yan ang edad ni Baby Calix nang pumanaw ang kanyang ina. Itong nagtulak kay Jace na mag-post sa kanyang Facebook account upang manghingi ng responde para sa panggatas ng kanyang pamangkin. At mula sa Facebook post na ito, agad kaming nakipag-ugnayan kay Jace para hanapin at kumustahin ang lagay ni Baby Calix. Dito sa kanilang tahanan sa Novaliches, Quezon City namin natagpuan si Baby Calix at ang pamilya ng kanyang ina. Kwento ni Jace, nabigla silang lahat sa bilis ng pangyari sa kanyang 20 anyos na kapatid. Umaga po, mga 8 a.m. Magka-chat po si mama at saka yung ate ko na nagpapasundo po yung ate ko dun sa bahay nung asawa niya. Pag-akyat ko po dun, nag-aaway po sila, nagsisigawan po sila, nag-aagawan po sila sa bata. Bali, kinukuha po nung lalaki yung baby dun sa nanay niya. Ayaw po ibigay ng mama niya. Tapos hanggang sa sinabi niya na lang po na pabuhat na lang. Nung nasa kanya na po yung bata, kinulong niya po sa kwarto na isa. Tapos nag-lock po siya, wala pong ilaw dun, walang hangin. Tapos umiiyak na po yung bata, gusto pong padidein ni ate. At dahil sa ginawa ng lalaki, dito na umano sila, nagpatawag ng taga-barangay. Nauna po kami bumaba, tapos yung ate ko nag-stay po doon para tingnan yung baby. Ayaw pa rin po ibinigay, tapos nung tumawag na po sila ng barangay, sila mama. Pagka punta na ng barangay na ko na lang po na andyan na sila, nakuha na po nila yung bata. At ang sanhi ng pinag-awayan na mag-asawa, isang gadget. Sa tablet po. Yung tablet po kasi na yon, sa kapatid ko po yon. Ngayon, ginagamit po yun ni ate para sa mga schoolworks niya, ganon. Hinihiram po nung lalaki kay ate, pero ayaw po niya. Yun nga po, gumagawa siyang schoolworks. Tapos pag po kinuha ng lalaki, matagal po niyang ibalik. Bali, hindi na po nagagawa ni ate yung mga dapat niyang gawin. Tapos nung hindi po nung binigay ni ate, siguro, tinopak yung lalaki. Doon siya nag-away sila. Nag-online class na po yun eh. Nagpasukat pa nga po yun ng uniform. Dapat po ang target namin sa UP, nahuli po siya mag-enroll. Kasi kakalabas lang, nakapapanganak pa lang. Kaya hindi kami nakahabol. Kaya FEU.
Kasi yun talaga yung target niya, na maging scholar doon. Pagka-uwi sa kanilang bahay, wala naman umano silang napapansin na kakaiba sa kanyang kapatid. Umiiyak po si ate. Umiiyak lang po siya. Siguro masama pa po loob. Yun, parang iyak lang po siya. Tapos sabay hanggang sa nakatulog na siya. Pero yung bata po, bit-bit lang namin. Pero andyan na po sila sa bahay niya. Tapos yun po, maghapon po, tulog lang siya. Ang napapansin ko lang po sa kanya, parang bibigay na yung katawan niya kasi napupuyat dito. Tapos sobrang sama ng loob din niya man masabi sa amin. Kasi inaalala niya din kami. Ngayon, nagmamadali siya magtrabaho para daw sa baby niya. Nag-aaral daw siya tapos nagtatrabaho. Dito naman nangyari ang hindi nila inaasahan. Kumain pa po ata siya, sabi po nung kapatid kong isa. Tapos nung pagkagabi po, humingi pa daw po, gano'n. Tapos sabay, pinadede niya po yung baby niya. Tapos nalipat niya pa po dito sa dibdib. Kasi po, lagi niya po nilalagay sa dibdib niya. Kasi yun po yung gusto ng bata. Katabi ko po kasi yun si ate. Nagulat po ako madaling araw. Sumisigaw na po yung mother ko. Sabi niya, ganun si ganyan. Tapos sabay naninigas na daw po pala. Tapos sabay tumirik na daw yung mata. Tapos na yung lalamunan niya. Yung parang pong tumunog ba yun? Ganun po. Ako, ang ginawa ko po, kinuha ko yung baby niya na nasa dibdib niya. Tinignan po ni mama kung humihinga pa. Eh si mama po kasi caregiver. Pinump niya po yung ni ate. Para maagapan pa po. Tapos hanggang sa, sabi itakbo na daw po. Yun. Di binuhat na po siya ni Papa. Agad naman nilang nadala si Georgie sa ospital pero Mga 5 po or 6 a.m., tumawag po si mama na sabi daw po wala na si ate. Tapos yun na po. Doon na po kami umpisang umiyak. Alam ko pong wala na siya dito eh. Kasi pagdating namin doon, ang tagal pa kami makarating sa district. Yun, matagal din po siya doon pinamp ng mga nurse po, doktor. ang sanhi ng pagkamatay ni Georgie, sakit sa puso. Nung una po, sabi ng mama ko, heart attack daw po. Pero nung nakita ko po sa death certificate, Brugada syndrome daw po ang kinamatay niya. Biglaan talaga. Doon lang po namin nalaman na may rin po siya sa puso. Kasi wala naman po siyang iniinda ng time na yun. Hanggang sa away lang po sila, tapos umiyak lang siya. Maliban dito, nagpositibo rin si Georgie sa COVID-19 virus. Ngayon, natagalan po siya sa morgue kasi inantay po yung swab test niya, which is positive po. Ang sanggol na si Calix na dumidede pa sa kanyang ina. Sa murang edad ay agad siyang naulila ng maaga. Nung buhay pa po si ate, tinry po namin siyang ibote. Kasi po si ating time na yun, umaalis-alis. At dahil sa post ni Jace, marami din ang mga tumulong. May teacher po si ate dati po na grade 10 po ata yun na chinat ako na sabi daw po mag-post daw po ako sa FB. Tapos isi-share niya po para daw po matulungan din kami. Pagka-post ko po, marami rin po nag-share, nag-react, ganun, nag-comment, nagbigay ng mga donation, ganun po. Yung iba pong donation na para kay baby, binili po namin ng gatas, tsaka diaper, mga kailangan po niya. At kahit kapos, pipilitin umano nilang itaguyod ang bata. Sa ngayon po, kasi sa amin, si Papa lang po yung tatrabaho. Factory worker po. Yung nanay po naman nung lalaki, nagbigay naman po siya nung diaper ng nung una po nagbibigay po siya. Ngayon po kasi hindi na po nakakausap ni Mama. Kasi po may nangyari po na away po sila. Kaya siguro ang magpo-provide na lang po ng panggatas niya yung sasahurin po ni Papa.
Yan po gusto kong magtatrabaho ako. Wala rin umanong ginagawa ang ama ng bata para sustentuhan ang pangangailangan ng anak. Sa ngayon po, hindi po. Hindi po niya nakikita yung anak niya. Simula nung binaba po namin yon, hanggang sa namatay si ate, hanggang ngayon po hindi nakita. Kasi ayaw po ng parents ko. Hindi niya po pinupuntahan dito. Kaya't isang panawagan ang nais niyang iparating sa mga tao. Humingi po kami ng tulong para sa pang-stock po sa mga diaper, gata sa pamangkin ko. Para rin po magkasya po yung sasahurin ni Papa sa mga kailangan namin sa bahay. Sana po matulungan niyo kami. At matapos aming malaman ang totoong sitwasyon ni Baby Calix at ang pangangailangan ng bata, oras na para rumisponde. Ang hiling naggatas at diaper para kay Baby Calix, tinupad ng programa sa tulong na rin ng ilang individual. Para kay baby. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming pong salamat po. Lamang-tama po, paubos na po yung diaper na binili ko nung mga nabigay sa amin. Last na yung balot na yun. Ayan, marami ka ng bata. Ay, thank you po. Thank you po. Happy ka. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ni Georgie sa responding kanilang natanggap. Maraming salamat po sa mga nag-donate ng diapers at gatas po para po kay Baby Calix at sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa responde. Napakahirap na mawala ng isang ina, lalo na para sa isang sanggol na nangangailangan ng higit na pagkalinga. At sa kabila ng kanya mga ngiti, ay wala siyang kamuang-muang na hindi na niya masisilayan ang kanyang ina. Kaya't ang ating programa ay nakahandang rumisponde sa mga batang kailangan ng pag-aaruga. Dahil hindi man natin mapantayan ang pagmamahal ng isang ina, ay magabayan man lamang natin siya na maging maayos ang kanyang kinabukasan. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better.
By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Our friends are coming back. Art, Mel, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Mula sa post sa social media, itong naging daan para makilala natin si Alvin Joshua. Ang kanyang karamdaman, matinding pasakit ang ibinibigay sa kanya. Pero may tuturing pa rin siyang inspirasyon dahil sa ipinapakita niyang katatagan sa kabila ng kanyang kondisyon. Nakahiga sa malamig na sahig, mabibilang lamang ang kanyang mga kilos. At maging ang umupo ay hindi na rin niya magawa. Itong sitwasyon na aming nadatna ng bisitahin namin, si Alvin Joshua, sa kanyang tahanan sa Makati. Nakilala namin ang binatilyo dahil sa kanyang post sa social media na humihingi ng 50 pesos o 50 piso para may pambili ng pagkain. Ang kanyang nakababahalang post nagsilbing daan para malaman namin ang kanyang tunay na kalagayan. Sa 2 palapag na tahanan na ito, naninirahan ang pamilya ni Joshua, kasama ang kanyang ama at 4 na kapatid. Kasama rin nila rito ang kanyang lola at iba pa nilang kamag-anak. Si Joshua, 18 taon nang dumaranas ng hirap dahil sa kanyang karamdaman sa buto. Ayon kay Joshua, naalala pa niya ang panahon na siya ay nakakalakad, nakakatakbo at nakapaglaro pa. Ako po si Alvin Joshua Milario, 24 years old po. Normal po ako nung bata po ako. Nakakalakad po, ganun po. Madalas po ako nasa kalye, naglalaro po. 6 years old po ako nung inoperahan po ako sa dibdib po. Parang panghihina po, nanghihina na po yung katawan ko. Noong nagpa-practice po akong tumayo ulit, hindi na po kaya, tumutumba na po ako. Yun po, nanghihina na po yung tuhod ko. Ang kanyang ina ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit nang pumanaw ito, nito lamang 2019, ang kanyang ama na isang driver ang nagpatuloy sa pagbabantay sa kanya. Yung 6 na taon siya, normal siya eh. Bibong-bibong nga yan yung 6 na taon siya. Tapos bumabiyaya ko ng jeep, tinawagan ako ng asawa ko na nilalagnat. Ngayon, tinakbo nila sa ospital. Yung diagnosis sa kanya, yung puso niya lumulutang sa tubig. Kaya po, kailangan tanggalin niya. Operahan siya para matanggalan yung tubig. Yung pagka-operahan, hindi na siya makatayo. Ang asawa ko ang laging bububuhat, dadalhin niya siya para paliguan pag nasa trabaho ko. Pero lahat naman ng pag
hindi yan nakakarating sa akin. Kung anong gusto niya, ginagawa ko naman. Ipasyal yan. Gulat niya ako, ba't nagkagaling yan? Hindi mo bibong-bibo yan. Dahil na rin sa sapat lamang ang kinikita nila sa pang-araw-araw na gastusin, ang gamutan ni Joshua natigil at hindi na nasundan. Dati yung unang ano namin, ano pa siya, normal pa, nakakatayo pa. Tapos inuwi ko na, yun na, nagugulat ako, bakit yung kamay niya bumabaloktot. Tapos yung tuhod niya, yung bumaloktot ng tuluyan. Simula noon, hindi na naka-recover. Lagi kami naman ng ospital, kung saan-saan ospital na. Doon na kami parang nakatira. Masok nga po sa ospital, hanggang ang huli ko na lang pong ospital is 2016 po. Hindi po ako makahinga bigla. As in, sobrang yung hindi po talaga ako makahinga. Sumisikip po yung dibdib ko. Sumasakit po yung buto ko ng biglaan po, yung para pong nangangalay, kumikirot po. Pag masyado naman pong madilim, malamig po, mainit, sumasakit naman po yung dibdib ko. Kaya naman ang pag-aalalay sa kanya, kinakailangan ng dobling pag-iingat. Nasasaktan siya. Kaya ang bumubuhat lang sa kanya, yung kapatid niyang sumunod sa kanya, saka ako. Sabi ko sa kanya, hindi ko kayang buhat. Dati yan, pag binuhat mo, masakit ang nasasaktan. Kaya hindi namin ginagalaw. Buti nga ngayon, kahit buhatin mo, hindi siya nasasaktan. Dati mahawa ka mo, nasasaktan. TV sa buto. Sabi ng doktor. Ang hirap po, kasi po, simula po pagkabata, lagi na lang po ako nasa bahay. Hindi ko na po nagagawa dati yung makipaglaro. Lumabas po ng bahay, may makalaro po. Yun po, ang hirap po. Dati nakaya ko pong umupo nang hindi po nakasandal sa nahihigang upuan. Pero ngayon, nung mga nakalipas na taon, parang hindi na po kaya ng buto ko mag-balance po. Parang ganun po. Nahihirapan na po ako. Bilang panganay, si Joshua ay nag-aalala para sa kanyang pamilya. Lalo na't karamihan sa kanyang kapatid ay maliliit at nag-aaral pa. Pangarap ko nga po yun makapasok po kahit isang beses lang po at matupad po yung gusto ko, yung makatulong po sa mga kapatid ko, sa pamilya po. Kaya si Joshua, social media ang kanyang takbuhan para sana ay matulungan ang kanyang mga kapatid. At ang kanyang pangarap ay mabigyan ng dagdag na pagkukunan ng araw-araw na pagkain ang kanyang pamilya. Yung lang po, kahit po hindi gaano malaki, basta po may maitulong, yun na po. Sobrang malaking na po yun. Malaking bagay na po yun sa akin po. Yung, kumbaga yung pagkakabuhayan namin sa araw-araw. Yun lang, makakain na ng araw-araw mga anak ko. Sapat nang nakita naming sitwasyon ni Joshua para sila ay aming respondihan. Ang team agad na namili ng kanilang magiging paninda, tulad ng mga sardinas, noodles, kape at marami pang iba. Bumili na rin tayo ng bagong folding bed at malambot na unan para kay Joshua. Kitang-kita ang ngiti ni Joshua sa sorpresang hatid natin sa kanya. Sobrang laki po kasi po lalo na po sa mga kapatid ko, sa ating po, may gatas po siya may sobrang laki pong tulong nito para po sa akin. Maraming salamat po. Ginawa po sa pagtulog, na po masasakit yung likod ko. Maraming salamat po. Ang katatagan ni Joshua sa kabila ng matagal ng panahong pakipaglaban sa kanyang karamdaman ay nagpapaalala sa atin na walang pagsubok sa buhay ang hindi kayang malampasan at patuloy na naniniwala na may responding darating sa oras na hindi natin inaasahan.
We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Mga balita kaliwat kanan para sa katotohanan. Hindi namin aatrasan. Tumutok na at maging maalam. Bata ng Agila, weekend, tuwing Sabado alas 4 ng hapon. Dito lang sa Net 25. Mahirap para kay Gary ang maghanap buhay dahil sa kanyang kapansanan. Pero dahil gusto niyang tumulong sa kanyang ina, sinisikap niyang mabuhay ng normal. Kaya't ang hiling niyang bigas at dagdag na puhunan sa kanyang negosyo, re-respondehan na. Hirap sa paglalakad at hinihingal sa pagsasalita. Ang lalaking ito na nakunan ng isang netizen, umani ng paghanga nang maipost siya sa social media. Ang kanyang kasing kapansanan tila hindi naging hadlang para siya ay mabuhay ng normal. Ilang netizens din ang nagparating sa programa ng kalagayan ng lalaki sa viral post. Kaya naman ang responde, agad na tinunton ang kinaroroonan ng lalaking tinawag nilang si Gary. Ang team, nag-ikot-ikot sa palengke ng Baklaran. Nagtatanong-tanong, marami man ang nakakakilala kay Gary, wala namang nakakaalam kung saan siya nakatira. Ilang eskinita pa ang pinasok ng grupo. Matyagang inisa-isa ang lugar, hanggang sa may nakapagturo sa amin kung saan makikita ang kapatid ni Gary. Agad kami nitong sinamahan at dito na namin nasilayan si Gary at ang kanyang ina. Si Gary malugod kaming hinarap at kinausap. Ang positibo niyang pananaw at masayahing mata ang nakapagpawala ng pagod namin sa matagal naming pag-iikot. Mahanap lamang siya. Ako si Gary, titinda ng plastic dito sa Baklaran. Napaikot-ikot ako. Sa kanya palang pagsasalita, makikita ang hirap na kanyang pinagdaraanan. Kwento na kanyang ina, ipinagpapasalamat nilang nakarecover si Gary. Kahit pa nagkaroon ito ng ilang komplikasyon matapos ang aksidente. Siya nabangga siya ng nasasakyan. Hindi ko kung kalimutan ko na rin kung taxi o kotse o basta nabangga siya. Pero hindi naman siya yung ulo niya. Nagka-diferensya siya sa sa isip. May yan, ulo niya eh. Ang ko, hirap na hirap siya magtulak. Tsaka hirap na hirap maglakad. Lalo ngayon, masakit daw yung puso niya. Yung paglalakad na po, dati pa po ba yan, nung na-aksidente siya? Ganyan na. Ganyan na. Hanggang ngayon, lalo siyang nahirapan. Pagod talaga. Kahit ngayon, aga nga umuwi niyan eh. Pagod na. Tapos sabi ko, mahiga ka na, magpahinga ka na. Hindi ko alam, kasi hindi ko naman pinapa-check up eh. Ayaw niya naman. Basta may nahihirapan siya huminga, gano'n. Pagka nahihirapan siyang yung papagod siya, yan, ganyan. Nahihirapan siya huminga. Ko naman, wala naman akong magawa. Pero sa kabila ng pinsalang idinulot sa katawan ni Gary na nangyaring aksidente, pursigido pa rin siyang matulungan ang kanyang pamilya. Ang lakas akong magawa sa buhay, kundi yung kaysa naman tumambay-tambay lang ako. Saka hindi lang yun. Mula nung nagka-pera ako, nagtinda,
ako ng plastic, sa akin na sila umaasa. Hindi po naman namin siya inaanuhan na yung mag-ano ba siya, yung mag-obserba, magsikap siya na mag-ano. Hindi. Kung gusto niya magbigay, nakikita naman niya pagka walang makain, magpapabili siya. Wala naman ako magagawa, naawa nga ako. Pero gusto niya, kasi kung hindi siya kikilos, wala siyang kikitain. Nahihirapan siya na wala siyang pera. Saka wala naman ako maituli. Mga kapatid niya naman wala din. Sarili ka mga pamilya. Sari-sarili. Kanya-kanya. Maigi nga siya kahit paano. Tapos ngayon siya. Ayun, ako nabibigyan niya, napapakain niya ako. Hindi alintanang pagod, init at bigat ng kanyang bakal na kariton. Makapag-uwi lamang ng kakarampot na kita. Ngayon lang nagpasaklayan. Ang pinakaano niya, yung kariton niya. Pero yung kariton na medyo mabigat. Oo, bigat. Paano puro bakal wala namang unang kariton niya, yung hindi ko kung karton yun, madaling masira. O kasi pagkat, yung tumatalsik na gano'n, nasisira yun. Wala sa akin yung hirap. Basta, magawa ko yung gusto kong gawin. Hindi ko pinapansin yung hirap. Kaya hindi ako tumitigil sa pagtitinda niyan. Dahil gusto ko yung ako ang inaasahan, hindi yung ako ang umaasa. Alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang ginagawang pag-iikot ni Gary. Ayon sa kanya, maswerte siya dahil marami siyang suki. Kaya naman ang kanyang paninda ay ubos na. Nagtitinda ako dyan yung consignment lang yon. Yung ibig sabihin yung isinasali ko yung naibebenta ko sa araw-araw. Mahina pa kasi ang benta ko nun. Gusto sana ni Gary na madagdagan pang kanyang paninda upang mabawasan ang kanilang isipin kung paano may sasalba ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kung para sa aking puhunan, sa bahay, yung bigas, o kung ano yung karapat-dapat na ibigay. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at agad nang ibinigay ang responde para kay Gary. Umaga pa lamang ay tumulak ng team sa Pasay para maaabutan pa si Gary bago pa ito umikot at magtinda. Oras na para ibigay ang natatangi naming sorpresa. Ang dami. Salamat sa dahil may dagdag na ako na paninda ko. Kasalukuyan din nating inaayos ang pagpapacheck up kay Gary para matukoy kung maari pa bang magamot ang kanyang kondisyon. Si Gary hindi naging dahilan ang pagkakaroon ng kapansanan para mabuhay ng normal. Tinuring niya pa itong inspirasyon para mas maging matibay at magpursige. Kaya saludo ang responde sa mga katulad ni Gary na lumalaban ng patas sa hamon ng buhay.
po si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net25. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. Sa Net25. Feeding programs, pagbibigay ng ayuda at tulong nung panahon ng pandemya. Ilan lamang po yan sa aktibidad ng kabataang may magagawa. Isang grupo sa lungsod ng Antipolo. Paano nga ba sila makatutulong sa iba sa kabila ng kanilang murang edad? Panoorin po natin. Sa pagsisimula ng ikalawang taon ng ating programa, ay mga panibagong e-responders na naman ang ating makikilala. Una na rito ang grupo ng mga kabataan na rumiresponde sa ating mga kababayan. Sila ang kabataang may magagawa mula sa Antipolo City. 2016 ang simulan nila ang kanilang advokasya na tumulong sa iba. Ang KMM po ay nagsimula September 15, 2016. Kami po ay 6 na taon na po na gumagawa ng tulong dito po sa buong Antipolo. Ito po ay nagsimula na ako lang po mag-isa noon. Doon po sa aming lugar, sa Kogyo, sa Gate 1. Nagsimula po ako mamigay sa mga kalapit bahay lang. Ako po ay nag-aaral pa noon. Ang ginagawa ko po noon ay nag-iipon ng aking baon para makapamili ng regalo para sa mga bata. Bagamat walang sapat na pera, hindi ito naging hadlang upang ituloy ni Vincent ang pagresponde. Ang mindset ko po kasi is, kahit na wala ka pong pera or hindi ka angat sa buhay, kung meron ka naman po kaya na magbigay kahit konting paraan, pwede naman po. Isa po ako sa nagpapalit kasi po hindi naman po ako mayaman. Lumaki po sa simpleng pamumuhay lang ang aking pong magulang ay naglalabada lamang. Ang aking ama ay isang fish vendor po. Yun po ang nag-ano sa akin na kahit po na hindi ka mayaman, pwede kang magbigay ng kasiyahan sa mga bata sa simpleng paraan. At dahil na rin sa kanyang ginagawa ay unti-unti siyang nakahihikayat ng ibang tao na sumama sa kanya. Nung nakita po ng aking mga kaibigan na gumagawa po ako ng ganito, sabi po nila sa akin na gusto nilang sumali, gusto nilang magbigay saya din po sa mga bata. Hanggang sa nakilala po kami sa bawat barangay ng aming mga kapitan, ng aming mayor, hanggang sa may mga kaibigan na na-encourage na rin po namin na sumama po sa amin. Nasa 100 plus na po kami. Yung iba naman po ay hindi pa aktibo kasi po mga nag-aaral. Pero lahat po kami pag may mga event, active po kami sa mga ginagawa po namin. Sa pagdami ng kanilang miyembro,
mas maraming mga bata pa sa komunidad ang kanilang napapasaya. Monthly po meron po kaming feeding program. Actually, talagang feeding program, outreach program po ang aming projects na ginagawa sa mga bata. Umakyat po kami ng mga bundok. Pinipili po talaga namin yung mga bata na in needs po talaga. Kahit na nakakapagod umakyat ng bundok, pero pagdating po namin doon, nakikita namin yung ngiti sa mga bata na mabigay namin yung konting kasiyahan namin sa mata is nawala na po yung pagod sa amin. Nakatuon ang pansin ng kanilang grupo sa mga lugar na marami talaga ang nangangailangan. Madalas pong pinipili namin talagang malalayo, yung mga bundok po talaga, at saka yung mga walang-wala po talaga sa buhay. May mga napupuntahan nga po kami na nakatira sa gilid ng sapa, gilid ng pangpang, tas yung mga bahay po nila talagang hirap sa buhay. Doon po kami na-encourage na patuloy na maghanap ng ganun pong kalagayan sa buhay, na kahit po papano mabigyan po namin sila ng tulong sa abot ng aming makakaya. At hindi lang outreach program sa kanilang ginagawa, dahil isa sila sa mga naunang rumisponde sa mga tao noong kasagsagan ng pandemya. Ito pong pandemic, yung lockdown po, nagsumikap po kami na makalikom talaga para maibigay po sa mga pamilya na hikaw talaga sa buhay. Nagpapasalamat po kami sa aming mayor dahil kahit po lockdown, bawal po lumabas. Pero siguro po nakita po niya ang aming dedikasyon para po tumulong. Pinayagan niya po kaming lumabas at sumunod naman po kami sa protocol. Yun po, naglikom po kami noon ng mga dilata, bigas. At kinatuwa po namin dahil halos 6,000 families po ang nabigyan namin ng relief goods sa panahon ng pandemic po na yun. Pinagmamalaki rin ni Vincent na ang kanilang grupo ay kinikilala ng iba't ibang mga ahensya. Dumating po kami sa pagkakataon na ito na kami po ay register na ng National Youth Commission, acknowledge po ng aming city government, ng aming mahal na Mayor June Anding Inares. Hanggang sa po ngayon po ay tuloy-tuloy po ang aming mga programa para sa kabataan. At sa mga darating na panahon, unti-unti nilang pinapalakas ang kanilang grupo upang mas maraming kabataan pa ang kanilang marerespondihan. Ang kabataang may magagawa po ay naghahanap po ng mga pwede pong magkaroon ng collaboration po sa kanila pong grupo, na ibang grupo din po na tumutulong din po sa mga kabataan. And meron na rin naman po ang kabataang may magagawa na mga grupo na nakikipag-collab, pero mas marami po sanang mga grupo na nais tumulong ay mas maganda. Di ba nga po, two head is better than one. Currently po si Sir Vincent po kasi nagpunta po siya ng Bulacan po. So parang nakakaroon na po ng kabataang may magagawa Bulacan chapter. At sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa, sumasalamin ito sa katotohanan na ang kabataan ay meron talagang magagawa para sa komunidad. Ang pagpapatunay po na kabataan ay pag-asa ng bayan. Kumbaga po, ayaw namin na mabarkada lang kung saan-saan. Kumbaga gusto po namin na kahit kaming mga kabataan, simpleng kabataan, estudyante o anuman po, may kakayanan po kami. Kasi hindi lang naman po ito sa pera-pera lang. Kung ano ang kakayanan bilang kabataan, yun ang ipakita at ibigay mo na magiging kasiyahan ng ibang tao. Yun pong effort na ginagawa namin, kasiyahan na rin po namin na makatulong sa kapwa. Yun para na rin po namin, libangan din po namin para kahit imbis na kung saan-saan pumunta, bakit hindi na lang tumulong sa kapwa. At ang mga magulang ng kanilang mga miyembro, syempre pa, suportado ang kanilang ginagawa. Napaka-supportive po ng mga magulang. Yun nga po ang kinakatuwa ko kasi although hindi pa po nila ako kilala, pero nung nakita po nila kung ano po ang ginagawa ng kanilang mga anak, dun po siguro sumagay sa isip nila na mas mabuti ng ganito ang ginagawa ng mga bata, ng mga anak nila, kaysa naman po magbarkada lang at malihis ng ibang landas. At upang tuloy-tuloy na makapagbigay saya sa mga bata, ay nangangailangan sila ng donasyon upang may sakatuparan ang kanilang mga proyekto. Every time po na may event po kami, madalas nagko-call of donation po kami, mga donations, and kapag free po yung mga estudyante naming mga member, nagpa-fundraising po kami para po magkaroon ng pondo. Ang kabataang may magagawa naman po, open naman po ang kanilang Facebook account po palagi. Doon po pwede po silang send po ng kanilang mga hinanaing po. At the same time, ang gusto po nilang mahinging tulong. Hindi talaga nasusukat sa edad ang pagnanais na makatulong sa kapwa. Ito ang tinutunayan sa atin ng kabataang may magagawa.
Ipinagkita nila na kahit nasa murang edad, mahirap man o may kaya, ang mahalaga ay ang pagnanais na makapagsilbi at rumisponde sa mas higit na nangangailangan. Kami ang kabataang may magagawa. Certified E-Responders. Naalala niyo pa ba si Tatay Eduardo? Ang mga ngalakal na taga Caloocan City. Una na nating nirespondihan dahil sa kabila ng pagkakaputol ng kanyang isang paa, ay matyaga at masikap niyang tinataguyod ang kanyang kabuhayan. Isa sa tulong na ating naihatid sa kanya ay ang dagdag puhunan sa kanyang pangalakal at ilang grocery. Pero higit pa riyan, isa pa sa kanyang hiling ang makalakad na wala na ang mga saklay. Kaya heto na po, at matapos ang ilang buwang paghihintay, muling nag-message sa atin ang Physicians for Peace para ischedule ang araw ng pagbibigay ng prosthetics para kay Tatay Eduardo. Kaya naman maaga pa lamang ay sinundo namin siya sa Caloocan. At dito sa Quezon City Circle, sinukat na ni Tatay ang kanyang prosthetics. Medyo mabusisi ang naging adjustment at nakailang ulit din itong isinaayos para mas maging komportable si Tatay Eduardo sa kanyang bagong paa. Ngayon, mapapansin mo yung bigat mo nasa kaliwa pa, no? Papracticein mo na ang tempo, i-shift mo yung weight mo, yung bigat mo, ilalagay mo sa kanan. Aba, si Tatay excited agad na makalakad na wala ng saklay at agad-agad na tumayo upang subukang humakbang. Ang kanyang kasiyahan, mababaka sa kanyang nakangiting mga mata. Ilang araw pa at ang paglalakad ni Tatay Eduardo masisiguradong kakayanin na niya. Nang ihatid namin siya sa kanyang tahanan, maging ang ilan niyang kapitbahay kitang-kitang galak sa pagbabagong nakita nila sa kanya. Ang marangal na hanap buhay ni Tatay Eduardo, mas magiging madali na. Lalo't ang responde na ating ibinigay, ginhawa ang hatid sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Papasalamat po ako sa Net 25 at lalong-lalo po sa inyo mga nag-interview po sa akin at natulungan po ninyo ako. At lalong papasalamat ako sa mahal na Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Kung kayo po ay may nais na isumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede na kayo magpadala na mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala ang mga samot-saring problema, kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon, may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang responde. Itama natin kasama ang responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid.
Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan, tenga at bibig ng masa, sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalinlangan ng lapitan at bilang tagapagbantay nandito 24 oras nakabantay kape. Ano man ang mangyari, hindi titigil, tuloy lang sa pagresponde. Tuloy lang sa pagresponde. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang responde. Itama natin kasama ang responde. Ikaw ba'y naaabuso at nais kang malamangan? Kung nasa katwiran, walang dahilan para mag-alangan. Kung meron daan, alam mo may lupa o hadlang at meron depekto, tatapalan ng lunas, meron kasagutan at laging konkreto. Ang aming sagot para sa lahat, panig sa katotohanan. Ang mga maling paratang sa iyo'y pabubulaanan. O residente, komento mo dito ay pwede. Suhestyon, bagay na bagay sa responde. Bagay na bagay sa Ito ang aming responde. layunin para sa bayan